Eto naman, Roda, mga ka-RSP, ngayong buwan po ay pinagdiriwang natin yung Scoliosis Awareness Month. Isang mahalagang panahon upang mapalawak ang ating kaalaman patungkol sa scoliosis na isang kondisyon kung saan yung gulugod ay nagkakaroon ng abnormal na kurba na maaaring makaapekto sa postura at maging sa kalusugan ng isang tao. Kaya naman ngayong araw ay makakasama natin si Dr. Ann Kathleen Ganal Antonio, isang orthopedic surgeon upang pag-usapan ng mga sintomas, paggamot at ang kahalagaan ng maagang pagsusuri para sa mga kondisyon na ito. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Morning, Doktora. Good morning everybody. Ayan. Ito po, Dok, para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, ano po ba yung scoliosis at ano po yung kaibahan nito yung sa simpleng pananakit lamang ng likod? So, okay, that's a very big misconception, no? Sorry, nag-feedback pa tayo. It's okay. We're okay, Doc. Diretso nyo rin po, direct. Doc. So, ang scoliosis is a deformity problem. So, nangyayari hindi diretso yung likod. But, yung back pain, no, is not automatically a symptom of scoliosis. So, hindi ibig sabihin kung may scoliosis ka, palagi kang may back pain. So, those are two different entities, no? In fact, hindi common na symptom ng scoliosis ang back pain. Speaking of that, Doc, ngayong hindi yun common symptoms, ano po kayo yung karaniwang senyales at sintomas ng scoliosis na dapat po bantayan ng publiko? So, marami kasing klaseng scoliosis. So, for our conversation today, ang topic natin would be what we call adolescent idiopathic scoliosis. So, what does that mean? Ito yung pinaka-common type ng scoliosis wherein napapansin natin ito sa teenagers, no? In patients who are still growing taller. And kaya tinatawag natin siyang idiopathic kasi hindi natin alam kung ano yung cause niya. So when I say maraming klase ng scoliosis, meron kasing scoliosis na nakita sa pagkapanganak pa lang kasi iba-iba yung shape ng buto nila. O kaya may scoliosis na kuha dahil merong muscular problem yung patient. So those are different kinds of scoliosis. For our conversation, we will be talking about the most common type, which is the idiopathic scoliosis. So idiopathic, hindi natin alam bakit siya nangyayari. Ibig sabihin wala siyang known cause and hindi siya namamana. Although nakikita natin siya in families, hindi siya automatically na pinapasa. And so, for that, kung titingnan natin yung simptomas, hindi back pain yung common na rason kung bakit dinadala yung pasyente sa clinic. Mas madalas na dinadala yung pasyente dahil napapansin ng magulang o kaya ng lolo at lola ng kasambahay, no, na either hindi pantay yung likod, pagka nag-bathing suit, ngayon summer, no, so nag-bathing suit, pagkasuot ng bathing suit, makita nila hindi pantay yung balikat, yung palikpikan ng likod mas malaki sa isa, o kaya mapapansin na yung balakang medyo paling. So basically yung hindi pagkapantay ng likod yung unang napapansin, kaya na papakonsulta ang pasyente. Apart from that, hindi back pain The back pain is commonly associated but it wouldn't be because of back pain in itself. Well, Doktora, sinabi mo nga, itong type ng scoliosis na ito, hindi talaga madetermina kung ano yung cause. So, paano po ito mape-prevent ng ating mga kababayan? So, with prevention, siguro kung halimbawa, na-diagnose ka ng scoliosis, ang goal natin is to prevent it from getting worse. Pero if your question is, how will I tell you na halimbawa wala kang scoliosis, tapos para ma-prevent natin mag-develop ka ng scoliosis, and I think that's quite difficult. Walang sagot doon. Kasi hindi ka naman magde-develop ng scoliosis kung wala talaga Unless if you're talking about the other kind, which is a degenerative kind of scoliosis, which is a totally different conversation altogether. So, ito yung idiopathic kind. Kasi ito yung pinaka-common. Well, meron akong katrabaho, Doktora, no, na nag-aral ng masteral sa UP.
At dahil sa pag-aaral niya ng ilang taon, nagdala siya ng maraming gamit, laging malaki yung bag niya no, na ginagamit, na nakita niya na tumatabingi na yung likod niya. So, mari po ba, posible po ba na yung mga dinadala nating physical na mabigat na bagay, mag-cause din ng scoliosis? Talagang ang hirap ng pag-aaral na masyado, no? But hindi rin po. Kahit magbigat po kayo, maglagay pa kayo ng ang tawag nito, ng barbell sa loob ng backpack ninyo, hindi po kayo magkakaroon ng scoliosis. So, scoliosis will not be developed because you use backpacks or you carry heavy weights. Otherwise, lahat ng tao na nasa gym may scoliosis na, di ba? Doc, no, ngayong Scoliosis Awareness Month, ano po ang inyong payo o mensahe sa publiko, lalo na po sa mga magulang, para sa maagang pagtuklas sa tamang pangangalaga sa scoliosis? O ano po yung pwedeng treatment options para dito? So, for una, I will tell the parents, huwag kayong matakot. Hindi disability ang scoliosis. Hindi siya sentensya, hindi siya life sentence. Kung mapapansin niyo po sa inyong anak na hindi pantay ang kanilang balikat o kaya yung kanilang likod na sususpetsahan niyo o kaya minsan nag-chest x-ray lang para sa school tapos nakita na may konting kurba at binasa na may scoliosis, huwag ho kayong magpanik. Yun yung una kong sasabihin. Hindi po ito magbabago overnight, hindi ho magiging Quasimodo yung anak ninyo. So, relax lang. You go see your orthopedic surgeon. Marami po kami dito sa Pilipinas. There's 900 fellows in orthopedics in the Philippine Orthopedic Association. There's 900 orthopedic fellows. So, pumunta po kayo sa pinakamalapit na orthopedic surgeon dyan. Tapos magtanong po kayo. Dalhin niyo po yung anak ninyo, dalhin niyo po yung x-ray ninyo at ipatingin ninyo. Ngayon, kung ang inyong namang anak ay na-diagnose ng scoliosis, hindi ho lahat yun inooperahan. Konti lang ho sa kanila ang naoperahan. Maaari po tayo mag-physical therapy, maaari po tayo mag-brace. Exercise is very much emphasized and they can carry on engaging in all activities such as sports. No? So, wag po kayo magpanik kung ganyan po. See your doctor, have it checked properly, and if diagnosed, regular monitoring is very important. Huwag po kayong mawawala sa follow-up niyo. Ayan, sabi nga ni Doktora, relax lang, no? Well, myth lang pala yun, no? Yung pag nagbigit ng mga mabibigat, di ba sinabi ng mga nakatatanda, uy, baka mas scoliosis ka. Parang urban Myth legend. lang, urban legend lang pala yun. Kailangan pa rin magpa-doktor para makasigurado. Alright, maraming salamat po, Doktora Ann Kathleen Ganal Antonio, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at oras patungkol sa scoliosis. Thank you very much po.